Yan. Okay. So kung ano naman yan, we try to minimize yung lote to 1,000 kasi yun ang ating target. The minimum for farm lot is 750. Pero dahil steep slopes ito, lakihan natin ng konti kasi meron ding limitation ng paggawa ng bahay on farm lots. It is 20 to 25%. I'm not very sure pa kung baka nagbago, no? Pero 20-25% of the lot area. Yun ang pwede mo tayo ng bahay. That is the farm lot guidelines. Pero may nagsabi sa akin na kwan, in the future kasi na kwan yan, if you have a farm lot, then after 5 years, you can make your house bigger. Ganon. I don't know how, pero yun ang kalakaran. No? Oo. Di Yun naman ang kalakaran. yan, di naman sila nag-check at saka ano. Yes. Kung ginagawang vacation house yan, wala, you cannot control it kasi titled naman eh. Yes, oh. So ganun ganun daw, ganun nangyayari kaya we see farm lots na lalaki ng ng bahay, Yeah. no? Oo. So dito naman nilagyan natin ni Letty na lagyan ng cul-de-sac yung mga ends, no? Kasi para lumaki yung entrada ng mga ibang lote, no? Like this one, no? Limitado, no? Kung lalakihan naman natin ng gusto yung cul-de-sac, itong rotonda, malaki naman ang earth moving, malaki yung riprap, no? Kasi steep yan eh. Bangin yan eh, no? So ito na yung latest scheme, ano? Again, these are just schemes, no? Wala pang final dito. Kasi nga yung center line na ito, i-click ko lang yung center line na nandiyan diyan. Assume pa lang yan eh, no? Ibig sabihin ng assume yan, no? Assume pa lang yan do sa existing road, binase, an estimate from the existing road. Kaya lang yesterday pinadala ni Engineer June yung center line survey nung existing road. Mas eksakto na tayo dun sa makikita natin yung affected lots. Kasi ang problema natin, nabanggit nga ni Engineer Limbo, he will explain further, no? Na nagpunta na siya sa DENR, no? Chinek niya kung pwedeng consolidate yung road lot plus yung affected lots. Para sa ganon, you can alter the subdivision plan. No? Ang alteration niyan, itatama na natin. Kasi kung hindi natin itatama, kailangan natin baguhin yung alignment ng kalye. Which is mahirapan tayo mahaba na. No? Nandiyan na, nakakabit na eh. Nakakabit na. Okay. So yun ang natin. Kaya nga, our plan is, or our idea or scheme is, i-consolidate yung hindi pa apektadong lugar with the road and then we do a alteration plan ng subdivision. Ginagawa naman talaga yon, may mga alteration plans. Pero nabanggit nga rin ni June na ni Engineer Limbo na yung nakausap niya, sabi nung DNR officer, pwede yan basta wala pang nabebenta lote. Ibig sabihin parang simula pa lang. Yeah. Wala pa naman. So yun ang natin, no? Anyway, ma-explain pa ni June ang kanyan. Tapos dito, kung makikita nyo, no, ginawan ko na ng yan, ng road alignment, kaya may mga number. Palakihin ko lang ha. Yan, no. Kaya may mga number na yan. Meron ng curve yan. Ito. No? Meron ng curvature ang mga roads niyan. Tapos binasi ko lang ito dun sa existing na yung topographic plan na galing sa LIDAR. No? Yeah. Kasi LIDAR is the cheapest way at saka the best option na magagamit natin to get the real, parang yung magandang approximation ng contour of the land, lay of the land. Okay? Palakihin ko lang yung pakita ko lang yung contours. Teka, huwag muna yung huwag muna yung image. Palakihin ko lang itong major. Yan, no? Kaya kung mapapansin nyo dyan, no? Every line is representing a level. Level yan. Para bang sa baha. Pag baha yan, every line, ang difference ito is 5 meters. No? 5 meters yan, ha? Parang almost 2 stories ng bahay. Yeah. 3 meters kasi standard ng bahay. Pero standard may mga bahay naman na 2.5. Mga kondo, meron 2.5.
So imagine natin to, these are 2 stories high Mm. ng mga lines, no? Mhm. So kaya dito, kung titignan mo rito, ito 5 ano yan, no? 5 meters yan. No, bawat dot. Oh, tapos ito, yan, no? Isa yan, dalawa, tatlo. So from this point hanggang dito sa baba, that is 1, 2, 3. That is 15 meters. Meters. 15 meters yan. Kung imagine mo yan, times 2, that's 10 story. Ang Kaya bagsak. ganun kahirap ang kwan yan, no? Mm. Yan, road 10 yan, no? So, bigyan ko kayo ng idea ng kwan. Nilagyan ko na ng leti ng lot number at saka block, Yeah. no? Kasi ganyan naman ang subdivision plan, no? Yeah. Kailangan ipapakita yan. Ito na yung mga areas, no? Kaya how do you find the area? Kukunan mo ng yan. Teka. Lot areas. Yan. May mga lot areas yan para makukuha mo yung mga kanyan kung gaano kalaki yan, no? Mhm. Anyway, so ganyan ang lay of the land niya kaya medyo mahirap. Tapos dito pala, ito i-confirm ko na itong yung kay Manansala. Ande, Tama. kay CBM. CBM. Okay, Okay. CBM hanggang dito yung kanyang lote. Yes. Yeah, hinats ko yan kasi may development na yan Pati ito, yung kay Kapaps, hinats ko na yan. Yes. So Oo. tama naman. Kaya ko lang tinatanong kasi nag-proceed na ako ng subdivision planning nito, kailangan masigurado ko na hanggang dyan yung boundary. Oo. Okay, Okay, ha? So tignan natin itong ito medyo matarik itong road 1, no? Block 1, road 1, no? So simula rito, this is 5, 5, baliktad. 5, 5, 5. So, para Mhm. 15 rin yan, 15 Yeah. meters din, no? So Mm. tignan natin ang elevation niyan, no? Profile. Ang profile kasi, ano yung itsura ng lupa, no? Tapos ano yung target natin na kalye, no? So ipapakita ko, remember this is road 1, no? 10 meters Tapos yan, di ba? 10 meters ito 10 para meters maganda ang width. kwan. So dito makikita natin ang haba ng center line, ito yung center line, 71 meters yung haba ng kalye, no? Okay. So every ganyan, every division May is 10 5. meters. Oh. 10 meters yan. Okay? So punta tayo sa road, road 1. Ito yung profile niya. Sabihin niyo lang Oo. pag nag-refresh na. Okay. Ayan yung blue. Okay. Yan, yung blue. Oo. Ito iyan yung existing. Ganyan yung lupa. Pag hinati Yes. mo, parang ano yan Bundok. Parang bundok yan, no? Pag Yes. hinati mo, ganyan, no? Yan ang actual niya. Base doon sa topo, no? Na Yes. ginawa ng lidar. So tayo naman, siyempre, nung napag-uusapan nga, yung kalye kasi natin, there are steep slopes. Yung hindi makaakyat yung van Nung nagpunta tayo din noon, makukuha na natin ngayon ano yung slope na yon, no? Mhm. Okay, mamaya papakita ko yon. Pero dito muna tayo sa road 1 para maintindihan natin yung kwan. We try to make the yung grade ng road, yan. Yan yung road, no? Adjustable pa yan, no? We try to make it as less steep as possible. Mm. Kaya dito makikita natin kung nababasa niyo yun, no? Ito yung end of rotonda. Mhm. No? Tapos dito sa center line niya, ayan, 11, etong slope nito is 11.72 degrees. No? Gradient yan. Ibig sabihin, hindi naman masyado matarik. Hindi Ang matarik. matarik kasi, ang DPWH standard for roads is maximum 15%. Ilan? 15%. 15. Okay. 15. Standard yun. No? Mm. Pero alam naman natin, sa mga mountainous region, hindi mo naman kayang sundin yung 15. No? So nagre-research nga ako rin. I've done my research na kwan. May mga daan nga sa Baguio na kwan lalagpas sa parang o aabot ng 25 meter at 25 degrees. Kaya lang maikli siya. No? Kasi imagine natin, kung mahaba masyado, matarik, kakapusin na yung makina. No? Mahaba.
Remember doon sa Baguio noon, sa Quezon Road, merong mahabang stretch yan eh. Malapit ka na sa city, papasok ka na. Yes, yung paakyat na Yes, yung paakyat. kukuha ka pa ng buwelo. Yes. Ang problema nga doon, pagka merong truck na hindi makakyat, di Yeah. tumigil. Ay hindi na Oo. makakaabante yon. Ang ginagawa Oo. nila, nilalagyan ng lag sa gulong kasi Oo. gugulong yan eh. Kaya yung mga kotse umaatras lahat. Yes. Kasi sasagasaan sila ng truck eh. Inayos Umaatras na lahat ngayon yan. yun. Inayos na Inayos ngayon. yon. Pero Yes. hindi ko pa na-determine anong grade yung ginamit nila. Mm. So kung ano yan, kung uusisain tayo, ay masyado naman mataas yung grade nyo. Oo nga, pero bundok ko ito. Eh, tignan nyo naman yung ginawa sa Baguio. O binaba nila ng ganitong grade. So, ayun ang target namin. Nakuha niyo yung logic. No? Mm. Oh, yun ang ginawa ng gobyerno eh. Mm. Oh, yan, nagagamit. O kaya, yun din ang ginagawa namin dito para magamit. Kasi hindi mo naman pwedeng baguhin yung bundok. No? So yan, no? 11. So sa road 1, okay lang siya. Di ba? 10 degrees, 11. Oh, baba tayo. Tingnan natin yung ibang kwan. Road 2, medyo matarik. Oh. Meron na siyang 16. Ay, o nga pala, ibigyan ko lang kayo ng ano. Sa design kasi, ito yung simula. Yan, no? Ito yung simula. Yan yung umakyat ka. Siyempre, yung entrada mo sa main road, dapat banayan. Oo. Kaya mababa yan, no? Mm. Kaya 8 degrees lang. At saka sa plano yan, hindi pwedeng balik lang ako para maintindihan niyo yung how we do the planning. No? Malakihin ko lang. Yan. Sabihin niyo lang pag nag-refresh. Nag-refresh na? Yeah, okay na. Okay na. So Okay. dito, katulad nito, pwede nating gawin yan na nakalis yung kalye pa ganyan. Kaya lang, hindi ka naman makakaliko. Kaya nga si design ng lalo na dito sa mountainous area, pag liliko ka, medyo maganda yung kurba. Hindi Mm. pwede yung abrupt, no? Kasi Mhm. matarik na eh. Kaya nga ganon, etong portion na ito almost perpendicular sa road. No? Mm. Kaya ganyan ang ginagawa ko kuhan. No? Maski na sa mga plot subdivision, laging perpendicular ginagawa. Mm. Kasi sa construction din, pagka perpendicular ang mga lines mo at mga lote mo, madaling i-subdivide, tsaka madali construct. No? So yun balik na tayo sa profile. No? So ano natin yan na lagi we try to make it perpendicular Yeah. from the main road. Para sa ganon, madaling lumiko ang mga sasakyan. Okay, balik tayo sa profile. Ayan, nasa 2. No? Lakihan ko pa para mabasa yung Ayan. Sabihin niyo lang pag nag-refresh na. Okay na. Okay na. So dito makikita nyo, meron tayong mga 20 degrees na. No? Yan yung sa road 2. Road 2 ito. Ang ginagawa rin pala natin dito sa rotonda, kailangan banayad yung slope. Yan 6% lang. Okay. Kasi delikado yan, kumukurba yung mga sakyan dyan eh. Eh kung nakatagilid yan na abrupt yung yung matarik, pwedeng gumulong yung sasakyan. Kaya ganyan naman yan. Ang maximum ko ng rotonda is 5%. Ganon. Mga standard ng kalye yan, 5%. Kaya umiikot ka eh. Oo. Yes, ito. So ito medyo 6 kasi bundok naman ito eh. Tsaka mabagal naman siyempre ang galaw ng mga sasakyan dito kasi residential lang ito, hindi naman highway. Okay. So yan ang kuwan, So dito mapapansin niyo, every station yan, every 20 meters ito. Tapos every line na ito, every 5. Yan, mga lines na ito. No? So dito makikita niyo. By the way, ang nito, vertical horizontal, 1:1. Yan ay actual na, ito yan ay actual hugis ng lupa. Pag pinutol mo, pagka kinat mo, parang cake. Oo. Yan. So dito, imaginein natin, this is 1 meter difference. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meters yung 6 meters yung earth moving mo. Earth moving. Oo. Kaya dito, Letty, marami tayong earth moving, marami tayong fill. Kaya lahat ito, babagsak marami natin. tayong cut and fill. Yes, konti lang ang fill eh. Kita mo rito.
Konti lang yung fill. Oh. Yan, ang difference niya. No? Yan, saka yung red, konti lang. Sa mga ibang roads, maraming fill. No? Tingnan natin. Road 2 yan. Road 3, Banayad. Oh. Pero tignan mo Maganda. naman yung cut. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, almost 6 meters 6. din. 6 meters din. Oh. Kaya meron na naman tayong panambak. Ha? Oh. Tapos ito naman yung, sorry. Road 3 yan, Ito tayo sa Road 4. Yan ang Road 4, oh. Medyo banayad. Palakihin ko lang, ha. Yan. Banayad siya, no? Ganda. Oh. Liit ng Meron pang minus 2.4, eh. Oo. Oh. Ito naman, hindi pa final ito. Na-adjust ito, eh. Ganito yan, no? Oh. Na-adjust yan. Oh. So, ginamitan ko ng software ito na nakikita ko yung what if. Ibig sabihin, what if, kung taasan ko pa yung slope nito, ano mangyayari doon sa iba? Parang gano'n. Tapos makikita mo rin kung gaano kalaki yung earth moving. Baba eh. Yan, no? Dito sa baba. Basta ang rule natin, hanggat maaari, banayad yung steepness ng road. As much as possible. Kasi limitado tayo sa site condition eh. Ibig sabihin, kung matarik pa talaga, hindi ka pwede maglagay ng kalye. Kasi hindi naman pwedeng dumaan ang sasakyan. Hindi kaya. No? So, yun ang kon natin. No? Ang guide natin. So, road 4 yan. No? Sa nga pala, bibigyan ko kayo ng PDF dito para ano yan. Ito, medyo matarik. Oh. Ito, PIL. Leti. Tama yung dotted line that is existing. No? Itong yung blue, ito, yan ang proposed natin. Yan ang road. Yes. So dito mapapansin mo, sa baba, 19.18. Dito sa taas, meron umabot na ng 20. No? Wow. May 21 pa. Ayan, 21. Itong na ito, 21. No? So ang laki ng fill niya, no? Tama ito, ang fill nito ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meters. Wow. Ang dami naman natin panambak doon sa road 1 and 4, di ba? So dito babagsak yan. Yan lang ka, no? So road 6. Yan ang road 6, Banayad. No? Ang pinakamataas niya is 16. Banayad siya, yung road 4. Tsaka hindi masyado ang pilo, tsaka yung earth moving. Yan, difference yan, and then the red line. Yan yung kwan. Pag nasa taas yung road, fill yan. Pag nasa baba siya, cut. No, wala to, cut ito. Yan, cut ito. Yan, ganun ang interpret ito. Yes. Okay. Road 7. Taas. Ito medyo matarik. Meron siyang 22. Yan, no? Ito. Tapos tambak yan, no? Tambak yan, oo. Tambak. Okay? Road 7 yan, no? Ang road 8, teka. Balik tayo rito. Road 8. 7A. Ko. Kasi hindi ko pa nababago yung yung label. Yan. Ito. Ang laki ng cut. Oo. Ito wala yung grade. Pero ayan, banayad. No? Kasi, ito yung bundok. Bundok, yes. Ito yung bundok. So, yan, tatanggalin natin yan, magiging flat. Dito ko iniisip yung playground. Kasi ang playground natin, kailangan medyo flat. Maliit lang naman eh. Ang requirement ng farm lot, I still have to confirm, mga 1,000 square meters. Para isang lote. No? It may be lower, no? Or it may be higher. Kasi depende yan pag sa approving Pero meron naman buyer na gusto matataas eh. Kaya lang, ang laki naman yan. Laki. And then, bundok naman ito. At saka kailangan natin ng peeling material. Oo. Kaya kukunin natin yan. Okay? So, yan ang 7. Mamaya, natin yung kung saan yung mga road na yan. Ito, road 8. Tambak din. Pero banayad yung road.
Banayad siya. Pinakamataas niya lang is 11.9. So, yan yung 11.9. Yan lang. Again, adjustable pa rin yan. No? Kaya ito lang naman, initial ano nito eh. Initial na tinignan ko lang ano pwede. No? Tapos, kaya nga, ito kasi, best approximation yan based on LIDAR topo. Kaya nga kailangan isurvey yan. Isosurvey yan ng, ano, ng panibagong Put surveying, yung alignment na yan. Para makita natin talaga, ano yung, land, ano na yan, actual land survey na. actual engineering survey na yon. Hindi No? na lidar. Okay. Yeah. Kaya nga kailangan natin ng ano, makahanap ng road engineer na sanay Yeah. sa bundok. Oo. Hanap tayo. Oo. Okay, so road 8 yan, ano? Mm-mm. Road 9. Oh, hindi masyadong problema, oh. Banayad, no? Mm-mm. Pinakamataas niya lang 19. Mm-mm. Tapos road 10. 10. Oh, lakyan ko lang. Banayad din. Oh, pero Mm-mm. yan, oh, mga cut and fill, no? Ito Mm-mm. parang nagbabalance lang, oh. Nag-balance lang siya. Cut Yes. dito, tambak mo rito. Tambak mo doon. Yes. May sobrang ng konti, no? Mm. So road 10 yan. Road, 11. wala na, wala na, Wala na. wala na. So ito yung mga roads natin. Alisin ko na itong ano, yung contour para Yan, Kim 2 ha. yan. So, skim natin. Ito pala, magbabago ito. No? Kasi binigay na sa akin ni John yung ano, Oo. bagong, yung center line survey. No? Alin ang center line dyan? Yung blue? Yung pula, yung pula. Yung pula? Yes. Ipakita ko yung kuan. No? Kaya magbabago ito. Since pag nagbago itong center line, siyempre matatamaan yung mga lote. Babaguhin ko na naman yung mga yan. Yes. Pero Hindi, wala pang final dito. No? So Oo. dito, pakita ko lang yung kuan ha. Ito na yan, June 1. Alisin ko lang ha, i-share ko yung ano, yung center line na center line survey na bago, no? Hindi ko pa nagagamit 'yon kasi kuan nga, tawag to. New to. Sabihin niyo lang pag nagbago na. Kung nag-refresh na. Mhm. Okay na. Okay na. So Mhm. ito yung ano, ang ginawa ko, yung binigay sa akin na kuan na center line survey, ipinatong ko dun sa plano natin na meron ng imagery, meron ng contour, no? Para makita natin. Dito naman, palakihin ko lang ha, para Mhm. makita nyo. No? Yan yung harapan. Ha? Okay. So, i-explain ko lang ha. Ito yung mga lote. Yes. Kaya kung titignan mo rito, Letty, ayan ang lote. Oh. Lote yan. Oh. Kita Mhm. mo rito, oh, pumasok yung kalye Yes. sa lote. Yes. No? Yan. Tapos dito rin. Oh. Yan. Ito yung lot line natin. Eh. Mhm. Oh, yung kalye rito, hindi tinamaan. Pero doon sa kabila, tinamaan. Mhm. Tapos dito, makikita natin Lumaki. na sa portion dito, palakihin ko lang ha, dito na kay CBM. No? Yan, oh. May 1 meter pa tayo rito eh, Mhm. para irrigation. Oh, Yeah. pumasok na sa lote niya. No? Ito yung ano eh, lot line eh, Mhm. property line, no? Pumasok na. No? Okay. Ito existing na ito, no? Kaya makikita nyo, tumatama yung ginawa nilang survey sa sa image, no? Mhm. Yan, no? Halos tumatama, oh. Oh. Mhm. Wala namang perfection eh. Kaya lang, this is the best so far, no? Best natin na tawag ito, drawing natin na tumatama sa existing. No? Ngayon dito, napapansin ko, may mga katulad dito. Kasi yung sinorvey naman nila dito, hindi naman pwede nila isorbehin yung per square, ano yan eh, every meter. No? Mhm. Kaya ito, diyan merong, may reading diyan, may reading diyan sa kabila. Kaya diniretso lang yung linya na yan.
Kaya yung kurbada na ito, makikita nyo, nakalihis, di ba? Yeah. Okay. So dito, makikita natin ang dito malayo. Yan, yun yung lot line eh. Mm. Pumasok Kita mo, naman. hindi naman tinamaan. No? Lumihis dito. Pero Mm. pumasok naman dito sa kay, Pumasok din sa kabilang side. Oo. CBM. Oo. Ganun Yes, ang kwan. yes. Mm. Kaya naman ano na ito, kasi hindi nasunod yung alignment ng kalye. Oo. Siguro yung contractor na gumawa, baka DPWH ang gumawa. baka tinamaan niya yung mga marker na iniwan ni Romy na center line. Ewan ko, anong ginawa niya. Oo, ang center line kasi ginawa ni Romy sa gitna. Oo, Which is tatamaan dapat, naman siyempre yun. sa gilid. Siyempre, pag kinayod yung ano, actually hindi naman si Romy ang gumawa ng center line yung ano, pero yung gumagawa, yung kontratista. Siyempre, Okay, pag tagasaan ng pison yun at saka ng ano, di tumba yun, di wala na. wala na. Oh. Kayod Ah, lang sila ng kayod sa daan. yeah. In-explain nga sa akin ni Engineer Limbo yung sistema diyan. Actually, Ganun center line yan, pero ginagawa. bago mag-construction, ginagawa ng witness witness station. Ibig sabihin, nakalihis. Yung Oo. hindi tatamaan yung marker. Sa gilid. Sa gilid dapat. Nilalagyan niya, Hindi, nilalagyan nila sa ginawa gilid. nila puro center line eh. Yes, Tapos oh. kumusta ang center line, then maglagay sila sa gilid. Gilid, oh. Pwede Hindi nilang alisin tatama. yung center line later on. Ang Yes, ginawa oh. nila center line lang, gitna lang. Ang tawag nga ng surveyors doon correct me if I'm wrong, June, engineer, na witness station, parang gano'n. Mark. Kaya mas manukuwala yung center line, may basihan pa rin sila. Yun Hmm. ang kuhan, no? Kapag Okay. naglagay ka sa gilid, Mm. at least Ito alam naman niyo. yung survey ng existing fence, oh. Yan. Existing fence yan. Kaya makikita natin dito, walang problema. May mga 1 meter pa yan, sobra pa. Yan man na kailangan natin sa ano yan eh. Ang tawag dito ang tawag mo sa gilid ng daan tapos andun yung drainage. Drainage lang. Kasi 12 Oo. meters ang kalye natin Hindi. no? Ang road natin na nakakabit ngayon, walang, ang tawag mo Wala sa, pang drainage. hindi drainage. Ang tawag mo dun sa gilid ng daan para hindi na, Sidewalk. ah, Yung sidewalk. hindi sidewalk. Yung gilid na nakataas siya ng Yung konti. curb and gutter. Gutter. Wala ito. Oo, walang gutter ngayon eh. Wala pang gutter. Wala. Yung Pero existing road na yun, walang gutter. pero itong kalye na ito, 10 meters ito. Yes. Existing. Oo. May kasi dapat 12 yan eh. May 1 meter, Oo. 1 meter kami on both sides. 12 lahat Yes. supposed to be. Pero Ewan ko ano ibig nangyari, sabihin, bakit. pero sa construction ng road, yung curb and gutter, kasama yun doon sa width na 10. Hindi. Kasi 12 supposed to be kami. Ayun nga, yung 10 yung Oo. road mo, yung ibig ko lang sabihin, yung curb and gutter, dapat kasama doon sa 10. Ganun ako. Kasi mga more than 1 foot yun eh. Ang Mga mga 0.45 yun eh. mga 1 foot siguro lapad nun. Actually, yung sukat niyan, approximately mga 0.45 meters. Yung curb and gutter. Oo, Kasi dahil may ano pa. Hindi na siguro wala pa, baka. Yeah. Kasi ang farm lot naman, kung siya pwede nga makadam eh. Pero dahil mabundok ito, hindi naman pwede graba. Hindi kakapit yung gulong. No? So, tingnan natin, ano ang requirement ng kwan dyan. No? Kasi kung ano naman, ipapakwan na lang yan na yung drainage, yun na magiging gutter. Papatong doon ng gutter. Curb pala, yung mataas. Yung curb yung mataas. Yun, tataas na lang natin yun. Para it will serve as a gutter. Hindi, kasi maninira din ng ano yan nandaan yan later on dahil yung tubig, kakain sa ibaba yun, di wasak yung simento. Oo. So ito naman ang kagandahan ng orthopoto. Ayan Kaya kung susukatin ko 'yan, dapat tumama 'yan. Teka. Yan. Yan, approximately. Teka, nakapatay. Ano ko lang. Road
Ayan, sukatin ko. Ito naman, hindi naman eksakto kasi hindi ko makita yung bumper eh. Ayan, no? 4 meters. So tama lang, ang sasakyan na ako ganitong 4 meters. Oh. Kaya makikita natin yung orthopoto. Ang tawag kasi ng orthopoto dito pwede ka na magsukat. No? Alas eksakto yan. Kaya dito makikita natin yung lapad ng kalye. Mm. Pwede ka na magsukat. Patayin ko lang. Ito, mga how many meters? Yan, no? 9.37. Mhm. Kalye na yan. Maaring galing natakpan ng Tatakpan ng lupa tsaka ano siguro, lupa at saka o damo. Kaya ganun ang kanya. So pinakita ko lang na dito lang ma-approximate mo na yung mga sukat. No? Oo. Pwede kang magsukat. No? Okay. So ito yung concrete road ni Kapaps. Oo. Masusukat mo na rin kung gaano kalapad yan. Kaya Richard. hindi ka So yan, katulad dito, tinamaan dito. Mm. Palakihan ko lang ha. Ito yung lot line eh. Yun Pero nga. may fence dito. Sumobra naman yung fence. Oo. Oh, dyan, Kaya yan nandyan ang sila. May kumain yung sa side na sa kanan eh. Pagpapasok Yes. ka from the entrance. Yeah. On the left, may mga kumain. Dito Yeah. sa may mga sumobra. Yung kay CBM kumain. Lumabas pa siya sa kanyang Mm. dahil So pa ganyan ang ating sitwasyon. Dito, lagi ko rito. Yan. Dito naman, pumasok dito sa lote na ito. Yan, lote yan eh. Lot line yan eh. Pumasok dito, lumihis naman dito. O, yan yung Mhm. lote rito. Yan. Mm. So ito yung natin. Kaya kailangan natin makonsolidate, tapos mababago. Yun ang Mababago plano. yung titulo nila. Oh, yes, Nabenta na mababago yan yan. eh. Tapusin lang natin Tingnan na yung kwan. Yan Yan yung Oo, yan. epekto. Oo. Yung pula, yan ang lot lines. No? Yes. Yung existing natin na kalye, yan yung puti. Yes. Yan, Oo, So oo. dito, yan, Oo. tinamaan na. Mga Oo. tinamaan na ng mga lote, lalo na ito. Yan, Ito. Oo. Alisin ko lang yung image para. Hindi, ayan, nakita na. Nakikita naman eh. Hindi, Ito alisin ko lang yung image yung kay para. Merlinda. Ito yung Yan. yan, tama. Yan, Yan, kumain Oh. kay Merlinda eh. Oh. Ayan, Mm-mm. Yan ang Oo, natin. laki. Yan ang problema. Yan. Oh. Ang lahat ng lupa sa may problema sa daan. Sa baba. Sa baba. Ayan, Ah. Ay, hindi, may Tinamaan. ayusin tayo dyan eh. Tapos dito, may dirt road eh. Oh, Sinorbay na rin nila June, Yan, Sinorbay. Pero hindi pa pwede yan kasi matarik masyado yan. oo nga. Diyan tayo nabalahok eh. Ay, dito. Yeah, Ito dito yung tayo existing nabalahok. road. Yan, yeah. Ito lang yung existing road. Hanggang dito lang Yes. tayo. Oh, Ito putol. wala pa. Dirt road pa yan. Oo. So, madali pa yan. Ayusin na yan. I-move. Ayusin yan. Kaya Mm. nga ito, pag inayos natin, ganitong lalabas. Ganitong yan. Eh. Ito yung existing, Yeah, Yan yeah. yung yan. Yes. So ito yung magiging panibagong alignment. Oo, dahil kasi hindi tatama yung Hindi tatama. So ganito na yung sa alteration natin, ito na yung kalye, hindi na ito. Yan yung Mm. yan yung kalye. Ito, alisin ko itong pala. Ito yung original lots eh. Yan. Yan, magiging ganyan na ako. So ito naka-block off, Ito ito gaya ni, naka-hatch. Ito hindi, naka-hatch yan, yung may development na. meron tayong nga ayusin na kasi back to back naman may daan siya, di ba? May daan yung ibang lote. So pwede mo siyang idiretso para lumaki yung para gumanda yung cut ng lote. Kung Meron. ito, this is just scheme pa lang ito eh. Wala pa tayo sa final na kwan. Hindi nga. Kailangan kong ayusin Kaya muna yung center line. pwede kong sa'yo. Mm. Mm-mm. Dito pala inaano ko, Letty, para maganda ang pasok ng subdivision, pwede tayong maglagay ng
parks and playground dito sa harapan. Sa harapan. Ito. Suggestion lang naman yon. Ayoko Kasi sa kung titig, kung oh, commercial yan eh. ayun nga. Kaya kung Commercial yan, huwag mo sirain yan. Lagay mo sa likod. dito papasok yun. Dito yun eh, yung bundok. Oh, dito Saan? maglalagay. Asan Dito ang banda. yung ano mo, yung ano, di namin alam kung alin dyan. Cursor, ito. Cursor mo. Nakikita nyo yung cursor, ito. Wala, hindi namin nakikita. Ganun ba? Teka. Hindi namin nakikita. Ito. Nakikita ko, baka Tita Leti, baka Ayan. anong phone ka ba? Ayan. Phone ba ginagamit Nakikita mo? ko, mami, sa side ko. Yan, ito. Ayan, Dito ako na yun. nakikita. Ito yung merong bundok eh, na iplaplat natin eh. Oo. So isa sa lote rito. Yan, maaring dyan. O ito. Ito. Yan, nasa Mhm. tabi ng daan. Siyempre, ang playground dapat accessible sa mga no? Kaya nasa tabi ng main road. It's either dyan. Yan. Pero sa akin naman, sa development, parang Ayala, yung style ng mga maganda ang bungan. Kasi yung parks and playground mo, yun yung amenity mo. Kaya pagpasok, iba itong lugar na ito. Maganda. Ang pasok sa kanila yung maganda lang entrada. Tapos nasa loob din ng ano. Well, anyway, yun lang. And then, Suggestion lang yan. kasi yan, flat ano naman yung nasa harapan kasi yan lang naman Yes. special area eh. Oo. Mahirap yun. Doon sa talagang gumagawa ng road, sasabihin sa'yo, sanang mas mahal, sanang mas mura. Doon sa Oo. mura na naglalagay. Bungad, yeah. Yung murang, So ito naman ang murang lote. ito Doon naman sila- yung Kasi, ang development naman yan, depende sa asosasyon. okay, yeah. Mhm. So ito naman yung parang summary niyan, no? Gross Mhm. area excluded. These are not final, kasi Yeah. para ma-final yan sa titulo dapat galing yung galing yung tawag ito mga areas. Yes. Ito naman is ng AutoCAD areas lang ito na hindi naman perfect, no? Oo. Pero yan, magkakaroon ka na ng idea. Yung excluded kasi, yan yung na-develop na nagamit na. Ayan So, na. net mo, yan, 17.86 hectares. Ito, Saleable mo, yan. flats, 94. Yan. Mm-mm. Ang roads mo, yan. Kukunti lang ang roads kasi nga, bundok eh. Oh. Park and playground, yan. Community facility, again, titignan natin ano i-require nila, no? Number of plots mo, 94. Ito na may mga areas ng mga lote. Block 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan yung blocking. Lumalabas ngayon from the main, parang yung sa dahon, from the main vein, puro labas-pasok sa main road. Yes. Oo, Kaya walang connecting na back-to-back, ganon. Wala. Kasi ang problema ng kung back-to-back, masyadong matarik ang diferensya. Hindi. Yung una natin idea. Pag back-to-back, pwede naman siguro, kumbaga sa lowest point or sa parang makadaan siya, ang U-turn niya is actually dun sa connecting sa next road. Tingnan natin later on kung anong maano natin dyan. So yan ang ating latest na ngayon, no? Yan. Yung 6,143 kaya malaki, nasa dulo yan eh. Yan, Yan, yan. yan. Kasi itong bangin yan. Block 7. Bangin na lahat yan. Malalim yan, di ba? Oo, malalim yan. Kung gusto nyo makita yung teka, makita ko lang yung Block itsura 7 niyan. at Block 8. Malaki ito. Si Topo. Bubuksan ko lang yung Ako dyan, lalagay yung lalagay na lang dyan ng yung playground. Ay, hindi tayo pwede maglagay ng playground sa bangin. Hindi naman babangin na. Ito, irregular naman yan. Di ba bakuran mo yan? Hindi, actually, bangin yan. Ito, papakita ko nga yung Ito, itong Block 7. Block 7 and 8, yun ang malaking Teka, pakita ko lang muna. Yan. Okay. Block 7. Ito, maglagay tayo ng linya. Teka.
Pero ang ganda Yeah. ng ano dyan. Maganda yung view. Maganda ang view. Oh, Pinakamagandang view yan. Kasi teka. nakataas ka eh. Line. Okay. Galing dito. Ay, bakit? Line. Dito, pababa. Yan na, yung linya na yan. Ay, teka, usog ko ah. Hindi. Ito mag-block 7 ka. From the cul-de-sac. Oo nga. Pababang ganun. Tingnan mo gaano ka ang laki ng baba niya. Yan, no? Tapos, magpo-profile ako. Quick profile. Ito. Okay, existing. Okay. Ito itsura niya. Yan. Palakihin ko ha. Hmm. Yan. 1:1 yan ha. Hmm. Yan ang mismo yung bangin. Yeah. So maganda itong software na ito kasi immediately kikita mo na kaagad. So paano ka gagawa ng kalye diyan? Kaya nga ganyan ang lote, malaki kasi para gawin niya, para develop niya, terrace niya yan. Or parang open space niya, parang ano, natural area, forested yan eh. Yung bahay niya nandito sa tuktok. Tapos yung daanan niya, walkway niya, yung nagme-meander sa ano, yung pasigsag-sigsag. Yan ang ano niyan, profile niya. Kaya nga bangin talaga. Kaya nga maganda yung view kasi nasa tuktok ka eh. Kita mo na lahat yan. O ba? Hmm. Ayan ang lot area mismo, kalaki. Oh, yan yun. Ito yung Hindi. ng lote. Oh, yung linya na ginawa natin kanina, galing saan yan eh? Rotonda eh. Yan, yung linya na yon. Yung linya na ginawa natin. Yeah, Ito yeah, yun. going sa baba. Okay. Oh, ito yun. Ito yung linya na yan. Oh, yan. Mm. Kaya tignan mo naman yan. Oh, every line is 5 meters eh. Diyan kita mo na eh. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Times times 5. 5 meters. Ayan, ito na yun. Yan na yun. Starting from elevation, ayan, 504. Oh, 95 meters. 904, bababa ka ng, ayan, 407, 406. 406. Ayan, ang kwan. 95 meters nga. Ayun. Ang bilis Wow. ang bilis ni Leti talaga sa calculate. So, yan ang kwan, ha? Divided by 3. Oh. 31. 31 floors. 31 floors. Ganun yan dito. Oh. So, yun ang basically, ang kwan natin ngayon. No? Tapos, Minerds, yung ano natin, gagamitin ko na ngayon yung bagong data na binigay ni Engineer Limbo para sa center line. Tapos, ayusin ko na itong mga kwan. Yung mga lote-lote. So, yun ano ko lang muna ito. Subshare. Tapos, punta tayo sa i-share ko lang uli yung yung ating agenda. Yan. Okay. So may mga questions ba? Wala naman, okay lang. Wala naman. So tapos na tayo sa yung topic number 1, no, subdivision scheme. June, baka may tatanong kayo, Ace. Wala naman, okay lang. Wala. Okay. So let's hear. Po. Yeah, let's hear from Engineer Limbo, status ng consolidation plan. Well, Engineer Jun. well, yun sa LRA, kung ibabalik natin yan, i-consolidate, hindi na tayo papasa.
Kaya gusto nila mangyari, yung original lot, i-consolidate. Unfortunately, na-recut na yon, tapos naibenta na. Hindi, yung iba lang. Ay, hindi. Gusto nila yung kabuuan nung 20-something hectares. Hindi, pwede mo namang i-segregate yung ilang titulo. Hindi nga kasi Lote. yung kalsada natin buo, Hmm. hindi pukol. Kakarsada natin mula do sa main road, highway, up to the end. Mhm. Buo yun. Pag kinosolidate mo, kasama yan lahat. Kasi hindi pwede yung sasabihin natin, ayaw nila yung ganun. Sila nagsasabi eh. Kung original lot pa yan, na hindi pa natatransfer yung iba, maski na na-issue ng titulo, pwede pa i-consolidate. Kung Mhm. nasa pangalan pa nung original owner. Mhm. Eh, Total, di na naman pangalan nila. Yung mga naibenta, wala, nasa individual names na yon. So, pwede nang hindi isama yon sa pasadole. hindi nga ganun ang kanilang pananaw eh. Ang gusto nila, original lot pa rin. Original owner. Doon sila papayag na i-consolidate at re-subdivide. Pag meron na bawas na dyan, hindi na sila pumapayag. Yun na sabi sa. Hindi, yun yung if I may, Yun lang ang kanilang gusto. Pero actually, pwede naman. Dahil kasi buo-buo pa rin naman yung iba eh. Bali, 3 lote lang naman ang nagkaroon ng Kaya yun ang sabi sa akin. Kasi as of Yeah. now, yung naka-assign sa akin, hindi ko pinatitituluhan. Nakita mo naman, Godo. Kasi Buo pa. agad mare, dahil para for consolidation na gusto ninyo, kaya hindi ko rin ginagalaw. At saka dahil sa DAR, at saka sa yung proseso namin sa DAR and everything, hindi ako gumagalaw. Do alam ko na ano yung kailangan, ano yung pupwede, ano yung gagawin ko. Ganon. Anyway, if I may, take the conversation. Ang ni June is yung mga DNR contacts niya. Yeah. No? Yun ang Pero gusto nila. yun ang sinabi ng contact nila na you can only alter. LRA yung pinuntahan ko kasi LRA yung nag-subdivide. Yun, okay. LRA yung original subdivide sa atin yung 20 plus hectares. Yeah. Kasi Actually, hindi LRA. Yun yung original sinundan lang kung ano binigay ng DNR o DAR, whatever. Yan yung original binigay sa mga awardees. Kasi wala pa naman ang LRA noong panahon na yun eh. Oo nga, pero yung pagkakasubdivide ng lote nyo na ginawa ni Romy, sa LRA po inapprove. Oo. Yung lang yun. Yun yung ginawa lang ni Kapabs. Hindi, yung kabuuan yan eh. Yung ginawa ni Romy, di ba yung nilagay yung kalsada sa gitna? Yun yung LRA plan yun eh. Okay. Yeah. Approve na yun. Oo. Actually, pagka-divide ni Romy dyan, actually, according lang dun sa original na titulo. Oo nga. Doon nga, sinadivide nga eh. Ang gusto nga ng LRA mangyari, yung mga lote na yon na inaprubahan nila, buo pa dapat siya, isa-subdivide ulit, i-consolidate na buo. I-consolidate ulit, okay. Ang problema nga, kaya hindi na sila pumapayag, kasi nga, may portions dyan na benta na. Na ibang titulo na. Original owner pa rin, pasadole. Oo, yun yung ni Kapabs, yung 2.3 at saka yung 1.5. Yan nga ang problema natin. Yeah. Anong gamot diyan? Ano yung pinapa-approve nyo sa DAR? Kasi kailangan merong authority na that will allow us na sa gusto nyo mangyari
Merong government agency na mag-a-approve ng scheme na yon, baka naman pwede natin dalhin sa DNR. Well, okay. Apa, pwede ba yun? Kung merong approved scheme, let's say, inapprovehan tayo ng munisipyo na scheme, inalaw tayo na yun lang yung karsada at saka yung mga lote na remaining na hindi nagagalaw, pwede natin i-consolidate at re-subdivide. Kung Pero matatagalan pa. definitely sa LRA, hindi na sila pumapayag. Pero fine lang LRA, di ba? Ha? Fine na lang LRA. Yes, kasi kasi lumalapit tayo sa kanila para i-recap natin, i-consolidate at i-recap yung mga lote. Sila kasi yung original na nag-approve ng subdivision plan yan. So, ang dapat doon natin ilalapit. Ngayon, ayaw nila pumayag. So, naghahanap tayo ng recourse. So, dapat meron government agency, let's say, ang DSUD o kaya yung local government, mag-a-approve ng scheme natin doon sa gusto natin mangyari. Tapos, pag may approval nun, saka natatanggapin ng DNR. Yun ang paraan na nakikita mo na DNR ang mag-a-approve na Pero ano mangyayari sa mga titulo ng mga nakabili na? Hindi na magagalaw yung ngayon eh. Ayun na, hindi na magagalaw. Okay. Kung yun ang gusto niya, hindi na magagalaw yun, we need a government agency who will approve the scheme for the consolidation and the subdivision of the remaining unsold lots. Okay. Kaya kasama pa rin doon yung main road. Okay. Kumbaga may sumobra dito, kumbaga dito sa isang lote. Hindi ba pwedeng, hindi mo na pwedeng hindi mo pwedeng i-divide yun. Sukatan na lang at gawing isang titulong maliit. Sabi niyo, yung tinatawag na tao ang bibili nun. Yung kumbaga na road widening, nakuha ng karsada yung portion ng lote. So yung saleable doon sa portion na yon, mababawasan. Doon sa other side naman na nag-iwan, nadadagdagan. Limited ka doon sa area ng lote na yon. Ewan ko lang kung maidadagdag nyo pa sa bentahan yung iniwan. O baka magiging part of the road lot na lang yon. Oo, yung gano'n na yung lumihis. Lalaki lang yung kalye doon. Gagalawin lang dyan, parang yung road widening. Pwede mo tamnan. Huwag na lang gagalawin, gano'n na lang. Huwag nang gagalawin. Ibig sabihin yung kalye, Leti, ibig sabihin yung right of way ng road, lumapad siya, pero yung kalye mo, ganun pa rin, 10 meters pa rin. Yun nga, hindi naman nagagalawin ng road. Yes, hindi na. Merong side na mas may bakanting, may lote na ang cut ng titulo niya ay nakaurong siya ng 3 metro, parang ganon. Yung 3 metrong yun, para siyang maliit na island na pwede mong tamnan. Yes. Yung kabila naman, yung kinukulang, kailangan, pag nasukat yun, sosoli ni Kapabs yung, along the road lang naman yun, mga loting yun eh. Sosoli ni ngayon, yung kagaya ni Carmi, kumain siya, dagdag singil sa kanya yon. Yun, pwedeng gamitin nyo yung internal na yung contract. Internal, pero kasi lilit naman ang lote nung isa. Sa kabila, pero yun nga. Sa kabila, yung nakain. Na lote, ang pwede nyo lang ibenta doon, yung net area. Oo nga, net area na lang. So, mababawasan yung benta nyo doon sa side na yun. Hindi, kasi, yun si kay Kapabs kasi yun eh. Gaya nung kasi pag tinayo yung mga A-frame kasi doon sa naka-flat area, kaya di alam na. So, yun lang masasabi. Maliit na yung area na dadaanan, ganun.
Yun lang ma-offer ko ng suggestion. Okay naman, yun man naman na nakabili doon ano lang. Wala naman konti. Wala naman, yung sa panloob naman, I don't think may problema si Kapabs doon. Ang problema lang naman 1, 2, 3, 4, mga 5 lote. Up to a certain road, Along the road lang. up to a certain point doon sa lote, hindi nagagalaw. Okay lang yon. Pero pagdating doon sa pagbaba natin, yun, may diferensya ng malaki. Sa baba Yung ngayon, division. pwede namang idagdag na ni yun sa dagdag na sa sakat ni takat ni Nebs yun, di ba? Question yun. Oh. Pwede ba nating hatiin yung kalye? Ibig sabihin yung kung ano yung existing ito nga meron na ako nilagay na item 3 things to do. Nakaano ba yan? Nakashare Nilagay ko internal agreement with on lots that have been encroached. So agreement na lang yan. Tapos yung gaps on existing road will be included in the road right of way. Diba? Lalaki lang yung sidewalk. Tapos isang buwan, can we divide? Segregate pala. Segregate Actually, yung the road. Yung lower area ngayon, pwede hindi naman matatamaan na yun Yung lower titles, yung papapunta consolidated. Hindi na siyempre susunod na tayo sa tamang lugar ngayon dahil kasi dudugtungan pa yung road na yan, di ba? Hindi, pero yun ang nun ang premise nun kung papayag sila sa consolidation kung ayaw pumayag may problema tayo. Ito yung ko, retain. Tapos with internal agreements. Yan. Pwedeng gawin, no? Kasi dito, yan, we can segregate the road that will be consolidated. Ibig sabihin yung hanggang dun sa kay Kapaps, doon natin putulin. Yun ang medyo question mark yung pagputol ng karsada. Yun, no? Kasi kung pwedeng ganon, hindi nagagalawin yung hanggang kay Kapaps, yung nabenta. Yung yung may bahay na. Babaguhin na lang. Mag-consolidate tayo, hindi na natin babaguhin yun Yun nga, existing na yun. Hindi masyadong appreciable yun Yung pagkatapos mo na pababa, yun ang tingnan mo yung mapa, kung saan yung nag-deviate yung existing road from the proposed road. Yes, share ko. Yun ang problema na. Somewhere sa baba na yun Opo. Alam ko dun sila gumalaw Ko lang, i-share ko uli yung code. Ayan, kita? Ayan, sige. May portion dyan na kung saan ang malaki ang deviation. Hindi, sa baba. Binababa ko Ayan dito pwede naman pag-usapan na yan. Ito. Yeah. Pag-usapan kay ano yan, no? Pero dito, yan, hanggang dito, yung may bahay. Yun nga, yan. Ito. Hanggang dyan. Hanggang dito, yan. Kung dito, palakihin ko lang hanggang dito, sabihin natin merong line dyan. Itong linya na ito, hanggang doon sa linya na yun. Itong linya na ito. Yan. Pagkatapos niyan, ang laki Pagkatapos yan, ito malaki na. Ang ibig sabihin, malaki pero, na. Yung nasan yung cursor mo yan, ito sa taas. Ito may kinain na to. Ano yan kinain na yung bakanting yan Nilagyan ng may ano yan, may riprap dyan. May bahay na. Okay. Dito yung bahay, dito sa kusan yung puting numero mo. Kasi yung cursor mo ngayon, hanggang dyan, may yan yung wall,
Yan yung wall, oh. May wall na yan eh. Yan yung riprap. May ano yan, may riprap yan. Yan, Okay. yan. Actually, pumatong yan sa daan eh. Kinalas lang, inurong. Kasi yung bahay na nalagay sa A-frame ay nandito na sa malapit na dun sa daan. Sabi ko, Diyos ko, paglabas mo, pwede ka nang mahulog pag nahulog yung tao dyan sa daan eh. Plastado siya. Kaya sabi ko sa may-ari, lagyan ninyo ng handrail yan at saka ano. Kawawa yung sumunod lang naman yung napili doon sa kasi nilagay yung bahay, yung airframe doon mismo almost sa daan na. Kaya nga very complicated itong ating yung ating project sa ngayon, no? Kasi yung yung sinasabi ko, ang laking diferensya niyan. Tapos on the other side, okay lang ito kasi dito net yung net yung may bebenta natin. Di ba? Kasi ang boundary yung red based on the approved plan and details. Pero yung existing road na puti, yun, nakakain na yung road sa lote. Lalo na rito. So, ito habang lumayo ka, yan. Malaki na yan. Naka-block lang siya. Ito, laki. Ito susunod. Ang laki, oh. Bakit wala lumalabas sa akin? Baka i-swipe mo. Cellphone ba yung gamit mo? Oo. I-swipe mo. Okay. Wala. Okay. So, left or right. Ano mo lang. Kasi ganyan lang sa cellphone. Isang screen lang ang makikita mo. Pero under. Ayan, laki-laki, oh. Laki. Yan ang pagpapunta rito, medyo naintindihan ko yung mo, June, yung explanation mo. Kasi nag-approve nitong yung ginawa ni Romy, LRA. So may mga titulo na yan. May records na. May mga records na. Kaya the only way na yung internal agreement nga, isang pwede yon. You agree na, may mga encroachment, tatanggalin lang, balik na lang yung pera. Pwede ba yun sa titulo yun, hindi na baguhin, nakalagay lang encroachment, tapos parang tawag ito, annotation. Annotation, affidavit na yun, affidavit lang. So hindi na kailangan baguhin yung yung titulo. Pero yun yung subject ng sale is only. And then di naman mahirap kausap yan. No problem. Yung nga. So, pinag-iisipan lang natin dinidiscuss lang natin ano yung mga pwede natin gawin. Pero yung sinabi nga ng LRA, kami nag-approve yan, apektado ang records, hindi namin pwedeng gawin. Parang gano'n eh. Pwede lang nila gawin yan kung wala pang nabebenta, original lots pa rin yung mga title. Yung nga eh, pero sa pagkaka-approve nila. Yes, kaso nga, hindi na gano'n ang situation. Nabenta na. May transfer na eh. So may record na yan. Ayun ang sinasabi ni June. At saka ang principle that is baka ma-disadvantage yung mga nakabenta na o nakabili na ng lote kung babaguhin natin yung kalsada. Maski na wala actual na controversy, pero sa kanila, yun ang ibig sabihin nun. Paano June kung mapapakita sa LRA na yung mga nakabili ng lote, they are okay na mabago. Ma-alter yung kanila lote nila. Magagawa yun ganito. Yung mga titulo na issue na nila, sa pangalan nila, i-consolidate, gagawa medyo matinding dokumento ang gagawin mo dyan kasi agreement of consolidation subdivision yan. Pero pwede? Pwede. Ayun. Ngayon ang option, Letty. Hindi. Kailangan usapin ni Kapabs yun, tsaka paano, hindi ko naintindihan yun. Yun nga. Pero kailangan yan, abogado ang doon, di ba? Rin doon sa mga nakabili na kasi pipirma sila, pumapayag sila i-consolidate kasama nitong mga properties na pasadole. Tapos yung retention nila will be the same area yun, as they purchase.
Yan, Oo. siyempre, yun ang kanilang ano, Oo. Pero kung liliit naman yung area nila, magsusuli ng pera. soli ng pera. Pwedeng gano'n. Kaya nga internal agreement. Kailangan meron mo na agreement. Hindi internal agreement eh. Kasi kung gusto nyo ipurso talaga na ibalik natin sa LRA para makonsolidate, yung mga loteng na benta na, yung mga may-ari nun, pipirma sila sa Agreement of Consolidation Subdivision. Yun. Oh. Jun, sino yung Tapos, gagawa ng agreement na gano'n? lawyer. Yun, Lawyer. lawyer. Oh. Oo. Kailangan may lawyer tayo na gagawa. Oo. How long will it take? Tagal din. Kasi 3 katulad yan, years? ganito yun eh. Yung mga lote na yon, kasi medyo ticklish yan kasi meron ng ibang people, ibang person involved eh. Involved. People sila ron eh. Tapos nakalagay pa doon sa dokumento, ang ma-receive nilang area after the consolidated subdivision will be equal to the one they originally owned. That was Pero sold to kung- them. Hindi, pwede Okay. naman originally owned, kundi pwede naman sabilang plus and minus. Wala na plus or minus. Ganun pa rin. Kasi ang mag-a-apply na plus or minus dyan, kung papayag sila, kailangan yung area na nabili nila, na nakalagay sa pangalan nila, ganun din ang makukuha nila after the consolidation, subdivision. Hindi naman po pwede yun. Yung nakuhanan kunwari, Eksakto. lilit yun. Lilit. Lilit lang. Basta doon Ang sa may problema dyan, Pasadole, sa harap lang ng daan. hindi sa Pasadole na natitira, maayos na yon, masusunod na doon sa dating karsada. Existing road na pala. Pero yung mga loteng naapektuhan, Yun ang magbabago. Kaya kailangan nun, area nila magiging parehas din so kung ano yung originally own nila. Walang bawas kasi hindi napapayag yung mga may-ari na hindi napipirma yung kung sasabihin mo na ay nabawasan yung lote natin. ayun na nga. Pero malamang nga na mababawasan yung iba eh. Paano naman doon na papayag yun? Kumbaga, nakain ng daan at yun ang pumasok sa ano yun. Paano masasabing eksakto yung kanilang ano? Ang I-adjust kukuha. mo na nga yung lote. I-adjust mo yung lote. Para ma-return nila yung... Uurong ka sa kabila o di lalong maraming problema. Uurungan naman eh. Dito lang naman ang problema niya. Dito sa may kaboundary ng Pasadole eh. Yun na nga, may mababawasan talaga. Oo, basta papayag. Ilang tao ano yun, kumbaga ilan yung sunod-sunod na yun. Samantalang ang problema lang natin itong nasa harap ng daan. Yeah. And then Leti, basta papayag yung nakabili. Yung kasi yung titulo, remember, yung titulo nasa pangalan nila. Kung mapapayag na sasabihin mo sa agreement ninyo na parehong area ang makukuha niya when in fact alam mong kumain ng daan doon. Hindi na pareho. Imposible mo mapapareho dahil kumain na yung daan eh. Hindi, yung boundary niya, kasi ang ka-boundary naman niya, yung Pasadole. Huwag niyong isipin yung mga loteng na nauna na, hindi na maapektuhan eh. Ito na lang lote na ito, yung ka-boundary, yung kapaps na ka-boundary nung Pasadole. At saka ito lote sa baba. Di ba, Lem? Kahit na hindi ano yun, adjust na lang yun. Mag-ano na lang siguro. Itong katulad dito, lote nasa baba, nasa tapat nung kay Kapaps. Di ba, may buyer na rin kayo dyan? Wala. Yan, houses. Oo. Ito wala yun, pang bahay yan, di ba? Ito, di ba? Yan. Ito yun. May bahay ito mga ito. Yung malit na bahay dyan, pero nasa taas. Hindi, yung nasa taas. Magagamot nga yan kasi yung area niya, yung lote niya, may papaling natin in such a way na yung parang area niya makukuha niya, hindi maapektuhan yung bahay. Basta hindi tatamaan yung kabilang property. Hindi, yung kabilang property, di ba Pasadole pa rin yan? Pasadole, pero nabayaran na. Nahati, kasama na sa hatian yan. May mga hati na rin dito.
Ang Binebenta problema na yan natin eh. hindi pa sa dole eh. Alin pa sa doling bakante, wala. Basta yung kay Kapaps, nabenta lahat yun. Kaya nga, di ba, yung kipa, ito pinag-uusapan natin itong bahay kanina na yung umpisa ng problema. Oo. Okay? Yung loteng katabi niyan, nabenta na rin ba yan? Itong katabing-katabi, hindi. Hmm. Oh, O ngayon, a-adjust mo yung loting yan. Yes. nabenta na rin yun eh. May bahay na rin yun eh. Yung taas nito, dito, Hindi, meron yung sa yan. Ito, right ito, side. ito, Right on the side. right. On the, Right, you're ito. facing Ay, it on the right. Right. Ito wala pang bahay. Oh. O, wala Meron pa nga bahay bayan. yan. Nabenta na ba yan? Na-transfer na ba yung titulo niyan? Ito, basta ito. Ito. Yan, Pinag-uusapan natin nabenta ba? na yan. May bahay nga yan eh. Is that, yan ba yung lote ni Merlinda? Yes, yun kay Merlinda. Nalipat Yung na ba house. sa pangalan na niya? Nakikapabs pa. So, Yan, yun yung tanong, ayun ang Iba tanong yan ni Ni June, oh. Gudo. Yun ang tanong ni Gudo. Yeah. Question. Baka pwede ibigay sa akin ni Kapaps yung paano yung hati niyang sa lote sa kanya. Para mailagay ko na rito para makita Alam mo, natin ano yung anyway, dadating ka na naman ng August. Anong August ka dadating? 23 pa yung ano ko balik. Isang buwan pa. Hmm. Para isama na natin yung subdivision cuts nung kay Kapaps. Ay, Para nga, makita natin. tinatanong ko sa'yo, nakita mo yung cursor mo, Nebs, di ba? Ito. O, nasa may bahay yan. Oo. Yung right side niyan, bakante pa ba to? Nabenta na ba? Yung lote na yan. Yan. Pero bangin. Hindi. Bangin, no? Doesn't Nabenta matter na ba? Nabenta na ba yung lote na yan? Nabenta na ba? Mami, Letty? hindi pa nabenta yan, di ba? Hindi pa nabenta Hindi pa yan. raw. Walang katabi diyang bahay. Yung boundary nung nabenta at saka nung sa Pasadole. Yan Gagalaw. ang pwede natin baguhin para ma-retain yung original lote na area na binili nila. Sige. Hindi, ganito na lang, Jun. Ganito na lang, Letty. Pag naibigay sa akin yung pag-cut ni Kapaps, titignan ko paano ayusin. I'll try to check, yes. Tignan ko na lang paano ayusin. Yes, Kung yes. kayang parehong area o hindi. Take Kasi a picture of it and then dito send naman- it over to you. Kung i-consolidate natin at i-subdivide, yung mga lote sa taas, tabi ng karsada, ganun pa rin ang pagkakasubdivide doon, hindi natin gagalawin dahil halos wala namang problema sa karsada. Dito tayo nagsimula ang problemang malaki. Yan, dito. Dito lang. So, pagdating dito, yung mga resultant lots, magbabago na ang itsura. Itong pula ang talagang cut natin supposed to be, di ba? Yes, yung pula. Tapos yung Pula, puti, yes. yung So, existing road. kumain siya doon. Yan. Yan ang mga lote. Ngayon, yung lote, yan, sa cursor mo, Nebs, nabenta Yes. rin na rin ba yan? Sa baba. Ito, Yes, Letty. Yung katapat. Ito, yung harap ng bahay. Hindi pa nabenta yan. Hindi pa. Ayun. Yan. Kaya nga dyan sabi ko, magko-consolidate tayo, pero yung mga na-subdivide na, yung tabas nila magiging ganun pa rin. Dito, kasi nagbago na yung kalsada dito. Mag-move yung blue. Gagalaw natin na Yung recutting. purple line. Dito, mag-move ng konti dito para madagdagan yung kay Merlinda. Saka na yun, Letty. Basta makuha ko muna yung mga drawing. Yung Yes, subdivision. okay. Ako na maghihilot. Huwag nyo nang pag-usapan muna. Yes, okay. Intindihin ko na lang naman kay June ano yung pwede, ano yung hindi. Para maano tayo. And then I will make a drawing para makita natin ano epekto dito kay Linda, ano epekto rito sa susunod. June Dichitan. Yes po. Sabihin sa daddy mo, wag mo nang ilipat kay Merlinda yung titulo. Alam ko hindi pa nakalipat yan. Okay. Dahil di pa bayad. Okay? Yep. Nasa Pasadole pa din yan. Okay. Sige, sabihan ko. At saka yung Sabihin sino ba mo- yung gumawa ng subdivision plan ni Kapaps, bigay lang sa akin yung CAD note. Hindi, meron akong kopya. May palagay ko may kopya ako. Tingnan ko, hanapin ko bukas. Yeah. Hindi hard copy yung CAD. Yung cut lang, yung cut nga. Hindi yung CAD, yung Soft AutoCAD. copy. Ako na lang hihingi. Yon, soft copy kailangan ko para may patong ko, para makita ko anong magiging problema, anong pwedeng gawin. Parang ganon.
Oo. Yun yung Without nasa that, 2.3 ni Kapabs June, ha? Opo, opo. Hingin ko na lang ho yung soft soft copy. copy nun. Yeah. Oo. Jun, pwede mo naman ipasa sa akin maski na sa Viber. Yeah, Opo, DWG lang, ano? DWG. Yes, DWG yun. Oo. Para Yun lang, pagtapon ko sabihin mo dyan, yung lote, most especially lote ni Merlinda yon. Mahaba yan mahaba. katulad nito, paliitin ko ha. Katulad nito, yan ginawa na namin subdivision yan Pag nag-repress, no? Yes. Yan eto subdivided na yan, Pero Nakita hindi ko natin. ginagalaw yan. Hindi ko ginagalaw kasi under Pasadoli pa lahat yan. Yes. At saka isa Share pa, yan. At itong kaharap nung kay Merlinda, sabi ko, akin din yan, share ko din yan, pero hindi ko ginagalaw pa. Kasi kasama lahat yan sa Pasadole. Kasi yes, yan ang sinasabi ko kay Kapabs dati, na huwag masyadong gumalaw. Kasi gumalaw, nung nag-divide si Romy, tapos gumawa yung daan, gumalaw yung daan, dapat nakaano si Romy kasi doon. Kaya lang hindi na anuhan yon, hindi na check yon. Kaya nagkaroon ng problema. Kasi naman, Okay. yun namang sa gumawa ng daan, hinahanap lang niya, kaya siya kumukurba or kumahanap siya ng hindi masyadong ang tawag dito. Kaya siya nag-move para mas maganda yung ikot, yung niya, yung grading. Tsaka mas madali yung trabaho niya. Oo, parang ganun. Bara-bara. Kaya nga dun tayo nagka-problema. Oo. Kasi actual niyan, dapat ang gagalawin lang kung ano yung nasa lote. Ano Nasa yung lote ng oo. kalye. Ganun yun Oo. Hindi rin naman na-check talaga na ni Romy yun. Yes. Kasi, Kaya tayo nagkaroon ng problema okay. ngayon. Walang bantay. Sige. Siyempre, bantay ni Kapabs, di rin naman mga nakakaintindi. So, basta alam nila may bumubuhos na simento, okay lang. Ganon. Kaya lang, yung Yun. talagang dinugtong ni Kapabs on his own, kasi naputol na yan natapos supposed to be 1 kilometer yan. Hindi natapos yung 1 kilometer, may konting natira. So, dinugtong ni Kapabs, yun naman yung nag-dive. Yung kung saan tayo hindi na makaakyat. Yep. Dapat yun talaga, nakaayos yun. Hindi. Kanya-kanyang lang yun. Dito nga makikita na natin ang kuwan Diyan, may malaking problema diyan, oo. Hindi kung gaano kahaba yung kalye na ginawa nila, 1 kilometro ba o hindi. Dito Hindi, mati-check na yan. less than 1 kilometer yung ginawa ng DPWH contractor. Tapos yung dinugtong lang ni Kapabs yung iba, yung hanggang Yan, dun yan. Up to that point, ito yung konkreto 953 meters lang yan. Kulang ng 47 meters. Alin? Sukat. Yan, actual na sukat yan, survey yan 953 meters, 1,000 ang kilometer 1,000. 953, di kulang ng ilang metro. Kulang, Hindi lang yon, kulang pa rin ito, kalahati dito. Hindi, yung kalahating yan, si Kapabs na yung gumawa dyan, tsaka Hindi, ito wala pa ito. Wala pa nga. ito. So ibig sabihin hanggang dito lang ang nagawa ng contractor. Hindi pa. 900, Uurong ka pa. Hindi total kami urong ka pa. 919. Basta may Yung area dyan, 919. si Kapabs na yung gumawa. Okay. Hindi ko alam yung hanggang. Hindi alaman dyan. Pero ang dulo niyan, ginagawa din ni Kapabs yan, hindi lang natuloy. Dahil nakiusap ako sa kanya, Anyway, huwag mong ituloy kasi masyado pong palusong. Okay. Sabi ko, maghuminto na tayo, kumuha na tayo ng road engineer. Yun ang sinabi ko sa kanya. Yun. Hanap tayo. Kasi dito lang naman sa actual, hanggang dyan sa nagawa na semento na yan, 953 meters yan. Hindi yan. Dito pa, uurong ka pa dito. Si Kapabs na yan, ginawa na ni Kapabs yan hanggang may uurong ka pa dito. Tingnan mo sa 919. Ang sinasabi ko lang, Letty, hanggang sa ginawa ni Kapabs, 953 meters lang. Yes, naintindihan ko. Wala nga, hindi nga nabuo yan Okay. Mga 2/3 lang yata ang nagawa nung sa engineer. Parang nakita na niya talagang malalim, something like that. Okay. Hindi, Kaya pala, bigla silang tinawag ng gobyerno, may kasi sila lahat halos yung gumagawa dyan sa Quezon
Yeah. Kaya pala kuwan, tanong ko nga kay Kapaps bakit to iba-iba kulay nung ito pag nag-refresh na? Oo. Bakit Yan bakit kay to Kapaps iba-iba ang na si Brad. kulay? Kay Iba, Kapaps na yan. kaya Kasi nga, ang kanyang ng kanyang tawag dito, yung pang mixing ng simento niya siguro maliit. Hindi kagaya nung okay. Hindi talaga pare-pareho. hindi kaya hindi pare-pareho pagbuhos. Yun nga. Kaya nga, Mm. yun ang unang tanong ko Bakit to Ayan, iba-iba umurong ang ka pa, kulay? ibang kulay. Yan, kay Kapaps yan. I'm sure kay Kapaps yan. Yang ibang kulay na yan, kay Kapaps na yan. Oo. Oo. Kaya Makita sabi ko iba-iba. mo yung pare-pareho sa DPWH yan. Okay. Yan Yan Ayan, Dito, medyo papalagay ko pare-pareho kay pa. Kapaps yan. I-ano na lang. So yun, at least ngayon, nakikita natin yung mga totoo na. Ito na yung actual Oo, ito na yung actual Kaya Kaya, mabuti, meron tayong image din na actual yan. mm. Wag na lang tayong mag-aanuhan, turuan or something. Oo nga, That ayusin lang natin. damage had been done, gagawa na Oo. lang natin ng paraan. Yes. Oo. Kaya nga lang, medyo complicated. Si Jun nga Ang naano ni nga problema ni Engineer Limbo, pagka nagpa-follow up siya sa LRA o kaya sa ibang government officers, mga Hindi, opisyal. kaya ni Godoy nagawa ng paraan Hindi, ang problema, hindi, yung sa ano naman yan, yung sa Kainta, maliit lang yun. At saka, Yan nga. maliit lang yung problema na hindi katulad Oo dito, nga. very Yung complicated. talagang nag-overlap Pero lang talaga. ibig ko lang sabihin, napapagod si Jun minsan, pupunta siya ron, tapos wala naman yung kausap, may meeting, o kaya nasa Manila. Traffic. At saka Gudo, senior na si Gudo more vitamins. Para lumakas ka. Doon siya naiinis. Minsan nga nagko-complain siya. Padre, hirap na hirap ako rito sa kona ito. Kasi may pupuntahan niya. Oo. Traffic. Yan ang problema ng gobyerno natin Anyway, yan kitang-kita na natin yung problema. Laki Oo nga. Okay lang. Okay. Magagawa natin yan. Yeah. Ang kailangan ko lang, yung CAD file galing kay Kapaps, bibigay ni June. Pag nabigay sa akin, and then nakagawa na ako ng parang solusyon. Anyway, kung ano yung pwede kong magawa, saka tayo mag-schedule uli ng meeting. Okay, sige. Okay. Ito, Zoom pa rin. Okay. Sige. So, may mga tanong. Wala naman po. Other matters. Wala naman. Wala naman. I-share ko lang yung asan pa yun. Yan. Other matters. So ito, yung mga things to do, pag-uusapan pa namin ni Engineer June, paano? So, other matters, wala naman. Wala naman. Other matter, meron siguro personal kay June naman, parang i-explain ko na lang sa kanya later on. Okay. So, may email para mas mabuting gawin. June. Godo. Yes, ma'am. Sige. Ganito, dahil kasi meron kaming property dyan sa yung phase 2 na portion lang, mga 3 hectares lang na kukunin nila. It involves two properties. Pero sila ang magsa-survey. Pero hindi naman kami pumapayag na sila lang dapat may representation din kami. So, hayaan silang magsusukat and then bibigay ko sa iyo gaano kalaking sukat nila or something. I-counter check mo na lang kung tama. Bago nila survey. Pag nandun yung nag-survey, nandun rin dapat yung sa atin. Kumbaga ikaw yun, June. Saan ba yun? Dito lang din, doon din. Phase 2. Sa phase 2 ng, phase 1 kasi yung nakikita mo ngayon. Yung phase 2. May may gagawin silang daan. Kaya lang may ready sila may surveyor sila Yeah, may team na sila. May team. Yan yung So sa they'll tell us kung kailan sila magagawa. Tatanong ko na lang kung kailan sila mag-uumpisa. And then, hayaan na silang sumukat. And then,
pag i-ano ko, i-explain ko na lang sa iyo, June, ha? Sige, kailangan ko rin ng data nun. Yes, oo. Nasa akin naman yung ano ng titulo ng mga yon at saka kung ilang square meters lang yung kukunin. Pumapatak na 3 hectares yung makukuha on both properties. 2 lote kasi yun magkadikit. Okay. Okay? Ah, Okay. Sige. I-explain ko na lang sa iyo. That's another June, ha? Oo. Oo. Okay, sige. Thank So, you. no, Thank you. no Salamat sa other inyo. matters. We can adjourn the meeting. Yes. Yan na. Yeah. Oh, thank you. Thank you, June. Okay, thank you everyone. Thank you, Yeah, June. June D. Thank you po. Good night. Engineer. Okay. Letty. Yes, Bye. Oh,